Bah, 1 month na lang at magsisimula na ang 20 Congress sa July 28. Ngayon po yung umiinit ang usapin tungkol sa speakership. Mapapalitan niya ba si Speaker Martin Romualdez? Kasi ngayon po ang pinag-uusapan 2 o 3 pangalan Congressman Tiangco ng Navotas at Congressman Benitez. Parehong mga milyonaryo yan. Na di umano'y maaaring maging sakit ng ulo at kalaban ni incoming or kasalukuyan na Speaker of the House na si Martin Romualdez. Pakinggan niyo itong report na ito. Tingnan natin Si Cebu 5th District Representative Duke Frasco mismo ang muling nagpalutang ng ilang pangalang posible raw tumakbong speaker sa 20th Congress. Yan ay sina Navotas Congressman at Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco at Negros Occidental Congressman-elect Albi Benitez. Pero naging matunog din ang pangalan ni Frasco na kamakailan lang ay sinamahan si PBBM sa World Expo 2025 sa Osaka, Japan. Dahil dito, naging usap-usapan ang pagnanais daw ni Frasco na maging House Speaker. Pero agad niya itong pinabulaanan. Dagdag niya, nananatili siyang nakafocus sa pagsuporta sa agenda ng Pangulo at tumulong para makamit ang national unity at development. Nanindigan din si Frasco na nararapat maging united at proactive partner ang Kamara sa paghahatid ng meaningful at lasting change para sa mga Pilipino. Ayun. Si Frasco po, asawa ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, na anak ni dating Governor Gwen Garcia. Si Frasco po ay nag-withdraw ng suporta kay Speaker Martin Romualdez. Kasi nung nakaraan, nagpapirma sila o sino ang naniniwalang dapat manatili si Romualdez as Speaker. Si Frasco po ay hindi sumama. Dahil doon, kinastigo siya ng kanyang political party, yung National Union Party, na pinangasiwaan niya ni Congressman El Rey Villafuerte ng Bicol. Tinanggal ito si Frasco as member ng kanilang partido dahil sa hindi pagsunod daw sa policy ng kanilang partido. Dahil dyan, pumuputok yung balita na pwede siyang maging kumandidatong speaker. So ngayon, sinasabi niya, hindi naman. Siya ay susuporta at mananatiling susuporta sa Pangulong Marcos dahil siguro kung hindi siya naniniwala kay Speaker na manatili, pero yun naman kanyang asawa ay Cabinet Secretary ni Pangulong Marcos. Kaya dapat tama lang na siya ay tumulong. Hindi naman kasalanan ng Marcos administration kung bakit natalo ang kanyang biyanan na si Gwen Garcia sa Cebu. At yung hindi pagtanggap sa resignation ni Secretary Frasco na hindi pagtanggap ni Pangulong Marcos ay nagpapatunay lang na may tiwala pa si Pangulong Marcos sa pamilyang Garcia at Frasco. Kaya tama naman po yung sinasabi ni Congressman Frasco na hindi siya aalis, hindi niya iiwanan si Pangulong Marcos. Susuportahan niya ito. Pero mas gusto niya, yun pitik na gusto daw niya maging transparent, sabihin, naging talagang pumokos sa talagang trabaho ang Speaker at ang Kongreso para sa mamamayan. So may pitik. Parang nakikitang, parang may something. Parang may nakikitang dahilan itong si Congressman Frasco ng Cebu sa performance ni Speaker. Baka hindi siya kontento. Kaya ganun ang kanyang sinasabi. Dapat daw ay maging productive. Dapat daw talagang maging para sa tao. Mamamayan ang Kongreso. Mamatindi. Ngayon, si Congressman Tiangco at saka, by the way, si Tiangco ating pag-usapan. Ito po kasi ay malapit. Kung di ako nagkakamali, malapit na kamag-anak din ito ng mga Romualdez pero si Speaker ay Romualdez. Bakit ano ba ginagawa ng Speaker? Mukhang marami atang ginagawang hindi tama ito, kaya marami nagre-react. Si Congressman Albi Benitez ay napakayaman tao niya. Isa yan sa mga bilyonaryong congressman. Pabalik-balik na congressman niya at nag-mayor, ngayon congressman ulit. Napakayaman po niya. So, ayan po yung lumalabas ngayon. Kailangan na ba palitan si Speaker Martin Romualdez? Pagpalit na nga ng Speaker sa ating Kongreso sa nalalapit na pagsisimula by July 28. By the way, July 28 ng alas 10 ng umaga, magre-resume ang Kongreso at Senado para maghalal sila ng bagong Speaker, bagong Senate President
majority leader at iba pang posisyon. Tapos mag-approve sila ng isang resolution to join session para harapin ng Kongreso, Philippine Congress, Senate at saka ng Kongreso ang pang-apat na State of the Nation Address o SONA ng Pangulo by 4 p.m. So before 4 p.m. Monday, July 28, dapat merong speaker at merong Senate President. Mapapalitan ba si Escudero? Mapapalitan ba si Martin Romualdez? Yan ang ating aabangan. Pero ako marami rin ako naririnig noon pa eh. Mukhang nag-iba rin talaga ang galaw ni speaker. Mukhang masyado niyang kinakarir ang kanyang pagiging speaker. Kasi saan ko naman nakakita na lagi siyang kasama ng Pangulong Marcos. Hindi naman trabaho ng speaker ang bumuntot sa presidente. Kasi iba ang trabaho ng legislation ng Kongreso kaysa executive department. Ngayon lang naman nangyari yan eh. Naalala ko nung panahon ni, sabihin natin, wala mo na yung Kikore, sa government, nung panahon ni Tabaco, Ramos. Si De Venecia at si Ramos masyadong malapit. Pero hindi sumasama. Bihirang-bihirang sumama si De Venecia noon kay Tabaco sa mga travel, local and foreign. May sariling galaw si speaker noon. Kasi ayaw niya masyadong didikit sa Malacanang kasi nga iba yung trabaho ng Kongreso at ng Executive Department. Pero itong kahit yung iba pang magiging speaker, hindi naman ganyan. Si Villar, Puentabella, Belmonte at kung sino-sino pang naging speaker. Yan hindi naman laging kabuntot ng presidente. Itong si Martin Romualdez, masyado siyang parang PSG ni presidente, laging nakadikit kahit saan, kahit na wala namang kaugnayan sa legislation ang ginagawa or lakad ng Pangulo, lagi siyang katabi. Pati sa mga foreign policy, West Philippine Sea, sa mga ASEAN meeting, siya yung nagsasalita rin. Dapat ang nagsasalita doon, Defense Secretary. Dapat ang Defense Secretary ang katabi ng Pangulo pag ang pinag-usapan ay foreign policy, national security, at issue ng West Philippine Sea, hindi Speaker of the House. So, yun lang ako napapansin ko. Observation ko lang ako yan. At opinion ko. Ngayon lang nangyari kasi ang tagal ko nagko-cover bilang political blogger at traditional media sa Kongreso at Senado. Kaya kailangan lagi yung separation of power, co-equal. Yung Speaker, Senate President, yung House, yung Kongreso at Senado, hindi dapat laging nakabuntot sa Malacanang. Dapat independent ang Kongreso at Senado. Hindi yung parang lagi na lang magkasama at napapagdudahang nagagamitan. Para maiwasan yon kasi hindi naman masabi ng Pangulo, Speaker ko masyadong dumidikit sa akin kasi ibang trabaho mo kaysa sa akin. Hindi naman pwedeng gano'n. Dapat si Speaker alam yon. May limitasyon, may hangganan. Hindi dapat lagi siyang nakabuntot sa mga biyahe ng Pangulo kasi hindi trabaho ng Speaker ang dumikit ng dumikit sa kahit na anong issue at ginagawa ng Pangulo. Dapat medyo may limitado, may limitasyon. Hindi ba? Hindi po nakikialam, nagpapaliwanag lang, opinion, observation, dahil trabaho ko ito. Kung magagalit yung mga company speaker, bahala kayo sa buhay nyo. Sinasabi ko lang yung totoo. Kaya ngayon, siguro, kaya na-challenge na siya'y palitan, kasi nga nakikita yung kanyang ginagawa. Baka hindi tama. Baka ayaw ng congressman. Yung masyadong sip-sip. Sip-sip nga ba? Please like and share, subscribe and follow kung hindi ba.